Papa na kinikilala ng mga Katoliko bilang kahalili ni Kristo dito sa lupa. At ang tungkuling ito di umano ay unang ginampanan ng apostol na si Pedro. At para suportahan ang doktrina nilang ito, ay gumagamit rin po sila ng mga talata sa Biblia. At isa na nga po riyan ang mga nakatala sa Juan 21:15 at 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa lahat ng mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." Ang tagpong ito di umano ang pagbibigay ng Panginoong Hesukristo ng otoridad kay Apostol Pedro bilang kahalili niya at upang ihabilin ang iglesia na kanyang itinatag. Dahil sa sinabing ito ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pedro na pakainin niya ang mga tupa, ay nagkaroon na agad ng isipan ng mga Katoliko na inihabilin nga ng Panginoong Hesukristo ang iglesia na itinatag niya kay Apostol Pedro, at naging basihan na nila ito upang kilalanin bilang unang Santo Papa si Apostol Pedro. Subalit kung sa Biblia po tayo magsuri, ay hindi lang naman po ang apostol na si Pedro ang pinagsabihan ng ganito na magpakain ng mga tupa. Ang mga katagang ito ay sinabi rin sa matatandang kaanib ng unang iglesia na mababasa po natin sa mga talata ng Gawa 20:28. "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y ginawa kayo ng espiritu ng mga obispo upang pakanin ang iglesia ng Panginoon na binil niya ng kanyang dugo." Kagaya nga po ng ating binasa, ay hindi lang po pala ang apostol na si Pedro ang pinagsabihan na magpakain sa mga tupa ng katumbas ay ang iglesia. Ang mga katagang ito ay sinabi rin sa matatandang kaanib ng unang iglesia. Kung susundan po natin yung argumento ng mga Katoliko, ilalabas po pati yung matatandang kaanib ng unang iglesia ay mga Santo Papa rin. Gaano nga po ba sila katiyak na si Apostol Pedro ang kanilang unang Santo Papa? Ang babasahin po natin ay ang kanilang mismong aklat na pinamagatang The Catholic Encyclopedia, Volume 12, sa page 272. Inilagay po nila si Apostol Pedro bilang number 1 sa listahan ng kanilang mga Santo Papa. Subalit kung mapapansin po natin, sa dulo ng kanyang pangalan ay may nakalagay po na question mark. At batay po sa Collins English Dictionary, question mark, a mark of punctuation put after a sentence, word to indicate a direct question, and also used to express doubt, uncertainty, interrogation mark. May pagdududa po pala sila sa pagiging Santo Papa ni Apostol Pedro. Subalit may sagot po sila sa bagay na ito. Hindi naman po daw si Apostol Pedro ang kanilang pinagdududahan na naging unang Santo Papa nila. Bagkus ay yung panahon daw po. Kaya lang sa kasamaang palad, binulgar naman sila ng isa pa nilang aklat, A Catholic Dictionary, page 389. The number of popes since Saint Peter is not certain. There are 262 commonly enumerated. Of these, 105 were Romans, 77 other Italians, 15 Frenchmen, 14 Greeks, 7 Syrians, 4 Tuscans, 4 Germans, 3 Spaniards, 2 Africans, 2 Dalmatians, 2 Lombards, 2 Sardinians, and 1 each Alsatian, Burgundian, Calabrian Greek, Dutch, English, Adrian IV, Lorrainer, Ostrogoth, Samnite, Sicilian, Sicilian Greek, Umbrian, and Galilean Jew. Some of these are uncertain, and dozens are definitely unknown. Huli po talaga. Hindi lang po pala ang apostol na si Pedro ang kanilang pinagdududahan,
kundi marami pa pong iba na ayon na rin sa kanila ay umaabot pa ng dosena. At kung gagamitan pa natin ng tamang pag-iisip, ay paano nga ba magiging Santo Papa ang isang tao na matagal ng patay? Opo, tama po ang inyong narinig. Patay na po ang Apostol Pedro nang siya ay naging Santo Papa ayon sa doktrina ng Katolika. At para po huwag tayong mapagbintangan na nag-aakusa lamang, ay gagamitin po natin muli ang kanilang aklat. Kailan po ba namatay ang apostol na si Pedro? The Catholic Encyclopedia, Volume 11, page 750. Gaya po ng mababasa natin, namatay ang apostol na si Pedro sa taong 67-68, unang siglo. Kailan naman po unang nagkaroon ang Iglesia Katolika ng tinatawag nilang Santo Papa? Sa kanila pa rin pong aklat, The Catholic Encyclopedia, Volume 12, sa pahina 270, ay matutunghayan po natin na sa ika-4 na siglo na pala, nagkaroon sila ng tinatawag na Santo Papa. Sa mga taong ito, ay matagal na pong patay ang apostol na si Pedro. Dito pa lamang po, ay mapapaisip na po tayo. Paano pong naging unang Santo Papa ang apostol na si Pedro? Samantalang unang siglo pa lang pala, ay patay na siya. Ang isang obispo ng Iglesia Katolika ay may nakakagulat na revelasyon tungkol sa pagiging Santo Papa ni Apostol Pedro. Sa kanyang talumpati sa Vatican noong taong 1870, ay tuwiran niyang ipinahayag na hindi talaga niya nakitaan ng bakas na si Apostol Pedro ay naging unang Santo Papa ng Iglesia Katolika. Sino po ang obispong ito? Kilalanin po muna natin siya. Siya po ay si Bishop Joseph Strauss Myers. Ipinanganak noong February 4, 1815 sa Osijek, bansang Croatia. Nag-aral ng theology sa Diakobar Seminary. Nakalaudan ay nagtamo ng degree, Doctor of Philosophy, sa edad na 20. Sa taon namang 1838 ay naordinahan siya bilang isang pari ng Simbahang Katolika. At noong 1849, na-appoint siya bilang obispo ng Diakobar. Tunghayan po natin ang pahayag ni Bishop Strauss Myers sa kanyang talumpati sa Vatican Council noong 1870, page 5. Reading then the sacred books with that attention with which the Lord has made me capable, I do not find one single chapter or one little verse in which Jesus Christ gives to Saint Peter the mastery over the apostles, his fellow workers. Ayon sa obispong ito, ay wala siyang natagpuan na kahit anong talata sa Biblia na si Apostol Pedro ay mas nakahihigit o nasasakop niya ang ibang mga apostol. Tuloy pa natin sa page 6. I declare before God with my hand raised to the great crucifix that I have found no trace of the papacy as it exists at this moment. Dagdag pa niya, ay binasa niya di umano ang buong bagong tipan ng Biblia at wala talaga siyang matagpuan na bakas ng Santo Papa na kagaya ng umiiral sa kasalukuyan. At sa page 10, ito naman po ang ating mababasa. Finding no trace of the papacy in the days of the apostles, I said to myself, I shall find what I am in the search of in the annals of the church. Well, I say it frankly, I have sought for a pope in the first 4 centuries, and I have not found him. Mismong obispo na po ng Iglesia Katolika ang nagpahayag na wala po pala talagang konkretong katibayan ang pagiging unang Santo Papa ni Apostol Pedro. Naitala rin po sa isang aklat pangkasaysayan na pinamagatang The World Great Events, Volume 2, sa pahina 163. Our knowledge of the papacy in its earliest days is very dim and uncertain. Kaya natitiyak po natin na ang aral na si Apostol Pedro ay naging unang Santo Papa ng Iglesia Katolika ay hindi po tunay.